Kailan lamang may balita na isang kandidato sa pagka-presidente ay nag-withdraw ng kanyang candidacy. At yan ay si Senador Bongo. Dahil sa inakalan niyang siya ay hindi karapat-dapat at hindi pa siya handa. Subalit, napakarami po ang nag-react dito, lalo ng kanyang mga taga-suporta, sapagkat sila ay nangihinayang dahil kilala nila si Senator Bongo sa kanyang kabutihan. Siya ay may magandang moral at napakatingkad ng kanyang moralidad. Marami siyang mga natulungan, marami siyang mga inakay sa magandang buhay, bagamat lihim niya itong ipinapakita. At masasabi ng maraming tao na siya'y mapagmahal, siya'y makadiyos, at siya'y malapit sa puso ng Diyos dahil sa kanyang moralidad. Napag-usapan natin ang moralidad. Pag sinabing moralidad, ito po yung ugali, asal ng isang taong mabuti, isang taong walang kapintasan, makadiyos. Masasabi nating malapit sa puso. Subalit marami po ang nagkakamali pagdating po sa moralidad. Sapagkat marami po at marahil tayo rin nagsasabi ng mabubuting gawa ay parang basurang o basahang marumi lamang ito sa harapan ng Diyos. Ito hindi kalugod-lugod sa Diyos, yung magagandang gawa. At may nagsasabi din naman, hindi. Siya malapit sa Diyos. Gumagawa siya ng mabuti. Isa siyang taong kagalang-galang. Isa siyang taong nasa puso ng Diyos. Kaya maaaring siya ay isang taong ligtas. Nalinawin po natin ito sapagkat marami po nagkakamali rito. At tanging salita ng Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng wastong kaunawaan, pagkilala, saang lugar, saang bagay, saang parte ng buhay, ang isang moralidad. At dito po sa ating bubuksang aklat na Biblia sa mga gawa o sa Acts, ay makapagbibigay sa atin ng dalawang katangian ng moralidad. Inanyahan ko kayong buksan natin ang Biblia sa mga gawa o Acts chapter 10. At babasahin natin ang mga talatang 1 hanggang 8 sa mga sandaling ito. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sa Cesarea ay may isang lalaki na ang pangalan ay Cornelio, isang senturyon ng tinatawag na pulutong Italiano, isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos kasama ang kanyang buong sambahayan. Naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Minsan may oras na 9 ng araw, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ang isang anghel ng Diyos na dumarating at sinasabi sa kanya, Cornelio. Siya'y tumitig sa kanya na may pagkatakot at nagsabi, ano yun, Panginoon? Sinabi sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Ngayon magsugo ka ng mga tao sa Jopa at ipatawag mo ang isang Simon na tinatawag na Pedro. Siya ay nanunuluyan kay Simon, isang tagapagluto ng balat na ang bahay ay nasa tabi ng dagat. Nang umalis na ang anghel na kumausap sa kanya, tinawag niya ang dalawa sa kanyang mga alila at ang isang tapat na kawal mula sa mga naglilingkod sa kanya. Pagkatapos maisalaysay ang lahat ng mga bagay sa kanila, siya'y isinugo niya sa Jopa. Ito ang salita ng Panginoon, tayo ay manalangin.
Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo pong kabutihan, sa iyong biyaya, sapagkat binigyan niyo kami ngayon ng kalakasan, kalusugan, upang dulmulog sa inyong harapan, maupo sa inyong paanan, upang muli kang sambahin at pakinggan ang iyong banal na salita. Nawa nga po, ang aming pong pandinig ay hindi mananatili sa amin lamang pandinig, kundi ito'y dumating sa aming puso upang isagawa namin ang aming matutunan sa inyong mga salita ngayong umaga. Lalo na po sa usaping moralidad. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pag sinabi pong moralidad, maaaring taglay mo ito, mabait ka, masipag, matulungin, wala kang kapintasan, marami ang humahanga sa iyo, marami ang tumitingala sa iyo. Ngunit huwag mo ipagkamali na ang moralidad mong yan ay sapat. Sapat sa buhay na ito. Now dito po sa ating binasa, mga talatang 1 hanggang 8, ay mayroon pong dalawang katangian ng moralidad. Mahalagang malaman natin ito. Nang sa ganoon, tayo po'y makapamuhay ng wasto na wala pong kinikilingan o walang inaalala, kundi tumayo tayong matatag bilang Kristiyano. Na anong dalawang ito? Ano-ano ang mga dalawang ito? Una po, nakatangian, sang-ayon po sa verse 1 to 4, ay ang kagandahan nito. Ang kagandahan po ng moralidad. Basahin natin muli upang mabigyan natin ng linaw ito. Verse 1 to 4, ganito ang sabi. Sa Cesarea may isang lalaki na ang pangalan ay Cornelio. Isang senturyon na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan. May takot sa Diyos kasama ang kanyang buong sambayan. Naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Minsan nang may oras na ikasyam ng araw, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ang isang anghel ng Diyos na dumarating at nagsasabi o sinasabi sa kanya, Cornelio. Siya'y tumitig sa kanya na may pagkatakot at nagsabi, ano yun, Panginoon? Sinabi sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Kung ating pong pag-uusapan ang moralidad, wala na pong papantay rito sa ating binasa sa pagkatao ni Cornelio. Siya po isang taong walang kapintasan. Isang taong tinitingala. Isang taong magandang mangalaga sa kanyang buong sambahayan. Sapagkat kung ano ang kanyang katangian, siya rin namang impluensya ng kanyang buong sambahayan. Nakilalanin nating maigi ito si Cornelio. Sino si Cornelio ayon dito sa ating binasa? Verse 1 to 2, isa siyang senturyon ng pulutong Italiano. Ibig sabihin, pinagkakatiwalaan siya, isang leader na magkaroon siya ng pamamahala sa isang kawan, isang pulutong ng Italiano. At ang sabi diyan, siya isang taong masipag sa kabanalan. Walang makitang kapintasan sa kanya sapagkat siya po ay hindi tulad ng mga tao na nakikisawsaw sa mga bagay na marurumi. Siya po'y banal. Humihiwalay siya sa mga gawang mayroong kapintasan. At maliban diyan, may takot sa Diyos. Siya po'y may takot sa Diyos. Isang taong masabi nating perfect sa ating panahon. At maliban dyan, mahusay siyang leader sa kanyang pamilya sapagkat kanyang buong pamilya, buong sambayan ay kasama niya na may takot sa Diyos at siya po'y naglilimos. Hindi lamang siya naglilimos kung kailan mayroong pagkakataon, kundi naglilimos siya ng marami. Wala pong limitasyon ng kanyang pagtulong sa kanyang kapwa. Kung si Bongo man o si Pacquiao man ay namimigay ng pera, pero yan ay mga may kondisyon. Ngunit itong tao ito, kung maglimos ito, magbigay ito, napakarami. Anong mapipintas mo sa taong ito? Hahanga ang mga tao rito. Sasabihin, ito ay isang anghel.
Sapagkat sa kanyang moralidad, nakikita na siya po'y laging nakaluhod, laging nananalangin sa Diyos, matatakutin sa Diyos. Natignan natin ang pagkakatawag kay Cornelio ng isang anghel. Anghel mismo ang magpapatutuo sa kanya. Verse 3 and 4. Minsan nang may oras na ikasyam ng araw, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ng isang anghel ng Diyos na dumating at sinasabi sa kanya, Cornelio. Mga kapatid, sino pong taong may moralidad sa ating panahon na pinagpakitaan ng anghel? Ito po si Cornelio. Siya po isang taong matatakutin sa Diyos, madasalin, at kinakausap ng anghel. At anong sabi ng anghel sa kanya? Testimonyo ng anghel sa kanya. Verse 4, siya'y tumitig sa kanya na may pagkatakos at nagsabi, ano yun, Panginoon? Sinabi sa kanya ng anghel, ang mga panalangin mo, ang iyong mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Na kung masasabi natin, siya po isang moral, malapit sa Diyos, sapagkat ang kanyang panalangin, ang kanyang mga limos, umakyat. Nakarating sa Diyos, at hindi lamang nakarating, kundi alaala ng Diyos. Na ano sinasabi ng iba na basura lang yan, o yan ay trapo lamang, basahang marumi lamang yan. Ang sabi, umakyat sa langit, at naging alaala ng Diyos. Anghel mismo ang nagpapatutuo. Grabe ang kanyang moralidad, mga kapatid. Grabe ang kanyang moralidad. Mga gawa niya umakyat sa langit bilang alaala sa harapan ng Diyos, at mismo ang anghel pa ang nagpatutuo. Marahil sa atin, maraming nagpapatutuo rin sa iyong ginagawa. Mabuti ka sa ganitong bagay, pero sa isang bagay, mahalay ka. Hindi magandang moral. So makikita natin, ang moralidad ay hindi po nakakasira, kundi immoralidad ang nakakasira sa ating lipunan. Ang moralidad nito ni Cornelio o moralidad mo ay tinatangi ng Diyos. Hindi binabaliwala ng Diyos ang iyong kabutihan, ang iyong magagandang gawa. Ngunit sinasabi ng ibang mga Bible-believing Christians o mga evangelicals, good works na ito'y pawang maruming basahan lamang. Ang kino-quote nila ay Isaiah 64 verse 6. Na lahat ng ating mabubuting gawa, gaano mang karami ito ay pawang basahang marumi sa harapan ng Diyos. Pero sinasabi ng iba, mga kapatid, sinasabi nila, ang taong ito'y banal. Sapagkat kinalulugdan ng Diyos ang kanyang mabubuting gawa, umakyat sa langit at alaala ito sa Diyos. Sa makatwid, malapit siya sa Diyos. Ligtas na tao ito. Tulad ni Mother Teresa. Si Mother Teresa po ay tinanghal ng Katoliko na isang santa, isang banal, dahil po sa kanyang moralidad. Kaya masabi ng mga tao, siya isang birhen, isang anghel santa, at siya'y ligtas sapagkat napakatingkad ng kanyang moralidad. Pero masasabi natin dito, ayon sa ating pag-aralan, pawang mali ang dalawang yon. Nang sabi ito'y basahan marumi lamang sa harapan ng Diyos, at ang isa naman, ito ay isang tanda na siya ay isang ligtas sapagkat malapit sa puso ng Diyos. May tamang lugar ang moralidad. May tamang pagkilala at lugar ang moralidad. Sa lipunan natin, sa bansa natin, kailangan natin ang moralidad. Kailangan natin ng mga leader na may moral. Maganda ang kanyang track records. Maganda ang kanyang pagkatao. Malinis. Dapat yan ang itanghal natin bilang leader. May magandang moralidad. Sapagkat mismong Biblia nagsasabi sa Psalms 33 verse 12, mapalad ang bansa
na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan na kanyang pinili bilang kanyang mana. Mapalad po ang ating bansa kung ang leader natin ay may takot sa Diyos, gumagawa ng mabuti, inaasahan sa kabutihan, may moral. Psalms 106 verse 3, mapalad silang sumusunod sa katarungan, na sa lahat ng panahon ay gumagawa ng katwiran. Mapalad po ang bansa kung ang ating pong pamahalaan ay sumusunod sa katarungan. Kung ano yung katarungan, dapat ay ipairal. Kung siya'y makasalanan, isang kriminal, dapat siyang ituring na kriminal. Kung siya na may isang taong matuwid, masunurin sa gobyerno at batas, dapat siyang ituring na mabuting mamamayan. Yan po ang kailangan natin. May lugar po ang moralidad pagdating po sa lipunan. Anong sabi ng anghel kay Cornelio? Moralidad mo, Cornelio, ay umakyat sa langit at bilang alaala ng Diyos. At sabihin ng iba, o kitam? E di tinanggap ng Diyos at inaalala pa ang kabutihan ng isang tao. Hindi kinapupuutan ng Diyos ang moralidad. Dahil ang taong ito yung mananampalataya. Talo pa ang nagsasabing Kristiyano sa kanyang kabutihan. Sabi naman ng ibang Bible-believing Christian, oo, pero hindi ibig sabihin, kalugod-lugod siya. Pero ito inaalala ng Diyos. Itinatangi ng Diyos. Itong katotohanan, mga kapatid, sang-ayon sa ating pinag-aralan. Gaano mang kataas-taasan ng moralidad ng isang tao, hanggang dito lang yan sa lupa. Hanggang dito lang yan sa ating panahon. Hanggang dito lang yan sa lupa. Moralidad sa lipunan ay katanggap-tanggap at ito ay nakakatulong sa ating bansa. Tanging immoralidad lamang ang sumisira ng ating bansa. May nagsabi nga nung araw kung na ang tumayong presidente ng ating bansa ay yung mga taong halos tinatanggap na ang drugs. Baka kung sa panahong ito, bawat tindahan nagtitinda ng shabu. 2 shabu sa halagang 10 piso na lamang. Moralidad po, mga kapatid, ay kasangkapan ng Diyos. Tandaan natin, God is sovereign. At umiiral ang kanyang biyaya, common grace. Ang common grace po ang siyang namamahala sa tao upang makagawa ng moralidad. Sapagkat ang moralidad ay kasangkapan ng Diyos upang ang ating bansa ay ma-preserve sa kasamaan na umiiral. Sa kasamaang pumapalibot sa ating pong panahon. Hindi pa tayo sinisilang, nandiyan na yung kasamaan na kaamba na parang mga halimaw na handang sumaklaw sa mga Pilipino, ngunit mayroon pong mga taong may moralidad. Ang sabi nga po sa Proverbs 29 verse 2, kapag ang matuwid ay namamahala, ang bayan ay nagsasaya. Ngunit kapag ang masama ay namumuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Kaya kasangkapan po ng Diyos ang morality sa ating panahon. Pero hindi po ito ang hangarin natin bilang iglesia. Ang hangarin natin ay higit pa sa moral, higit pa sa moralidad. Ang gawain ng iglesia ay pangwalang hanggang pakinabang. Alam niyo po, ayon po doon sa kasaysayan, the first president of the United States of America is si Theodore Roosevelt. Si Theodore Roosevelt po, itinanghal siya ng mga tao.
tinaguyod siya ng mga tao, itinaas siya upang maging presidente dahil wala pong makitang kapintasan sa kanya. Hanggang siya'y namamahala kung ilang taon, wala pong makitang mali sa kanya, pawang kabutihan. Kaya gusto ng mga tao na siya manatili sa upuan yun, pero siya mismo ang sumuko. Siya na ang tumigil sa pagiging presidente dahil po napakataas ng moral at maganda ang nangyari po sa Amerika sa time na yun. Isang kasangkapan ng Diyos ang moralidad. Kaya bilang Kristiyano, dapat manguna tayo sa lipunan, sa moralidad, magandang pangalan. Ituro natin ito sa ating mga anak. Ipakita natin ang ating mabubuting asal sa tindahan, sa palengke, sa eskwelahan, sa lahat ng dako ng ating lipunan. Dapat manguna tayo sa moral. Kristiyano ngayon, namumuhay parang sanlibutan. Yung kilos, yung ugali, hindi yan ang dapat. Bilang Kristiyano, dapat manguna tayo sa moral. Dapat makita sa atin na tayo mga tao ng Diyos, mga binago ng Diyos, binigyan ng bagong puso, nilagyan ng bagong espiritu. Kaya tayo minsan, natatakot tayo mag-share sa mga taong may moral. Sapagkat masasabi natin, mas banal pa siya kaysa akin. Hindi siya maniniwala sa akin. Wala akong nagagawang mabuti. Hindi magandang aking example. Samantalang itong tao to, tinitingala, tinataas ng tao. Sino siya para aking siringan ng gospel? Pero itong nais kong bigyan natin ng pansin at diin ngayong umaga, mga kapatid, ang ikalawang katangian ng moralidad. Ito'y makikita natin sa verses 5 to 8. Ito yung kakulangan ng moralidad. Kakulangan ng moralidad. Basahin natin verse 5 to 8. Ngayoy magsugo ka ng mga tao sa Joppa at ipatawag mo ang isang Simon na tinatawag na Pedro. Siya'y nanunuluyan kay Simon, isang tagapagluto ng balat, ng bahay ay nasa tabing dagat. Nang umalis na ang anghel na kumakausap sa kanya, tinawag niyang dalawa sa kanyang mga alila at ang isang tapat na kawal mula sa mga naglilingkod sa kanya. Pagkatapos, may salaysay ang lahat ng mga bagay sa kanila, sila'y isinugo niya sa Joppa. Noong nakita natin kung gaanong itinaas ng anghel ang moralidad ni Cornelio. Ang sabi niya, Cornelio, umakyat sa langit ang iyong mga dalangin at ang iyong mga limos. Ibig sabihin, your good works ay talagang umakyat sa langit. At ito ay naging alaala ng Diyos. Hindi ito nakakalimutan ng Diyos. Ngunit may kulang. May kulang. Sapagkat sinabi dito sa verse 5, ngayoy magsugo ka ng mga tao sa Joppa at ipatawag mo ang isang Simon na tinatawag na Pedro. Ito yung kulang. Ito yung kulang ni Cornelio. Oo, maaaring kumikilala siya sa isang Diyos. Maaaring siya sumasamba sa tunay na Diyos. Pero hindi niya kilala ang Diyos na totoo. Sapagkat ang tunay lamang na makapagbibigay ng totoong Diyos ay ang makilala si Kristo. Sapagkat ang makilala si Kristo, makikilala mo ang totoong Diyos. At kung wala kang pagkakilala kay Kristo, hindi mo siya tinanggap bilang Panginoon, wala kang totoong pananampalataya sa totoong Diyos. Hanggang moral ka lamang, hanggang moralidad ka lamang. At ito ang nangyari kay Cornelio, may kulang. Kailangan mong ipasundo si Pedro upang pakinggan mo ang kanyang sasabihin para sa iyo. Kailangan mong makinig ng ebanghelyo sapagkat si Pedro ay kilalang taong nagtataglay ng gospel, ng ebanghelyo, ng pangangaral, ng salita ng Diyos tungo sa ikaliligtas ng lahat ng sasampalataya. Yan ang kulang mo, Cornelio. Yan ang kulang mo.
So pinapakita natin dito, morality is not enough. Hindi po sapat ang moralidad. Kailangan mo na makinig ng salita ng Diyos. Gaano ka man kahusay, gaano ka man kabait, gaano ka man kamagalang, gaano ka man mapanalanginin, gaano ka man naglilimos sa mga tao, yet kulang ka, kailangan mo ng salita ng Diyos. At itong sinasabi ni Peter after, sapagkat siya po ay kinumpronta ng kanyang mga kababayan, nagkatwa, kapatid, bakit ka nangaral sa mga hintil? At itong patutuo ni Pedro sa Acts chapter 11, verse 13 to 14. Ganito ang sabi ni Pedro sa kanila. Siya nag-ulat. Kanyang isinalaysay sa amin kung paanong nakita niya anghel na nakatindig sa kanyang bahay at nagsasabi, magsugo ka sa Joppa at ipatawag mo si Simon na tinatawag na Pedro. Verse 14, magsasabi siya sa iyo ng mga salitang ikaliligtas mo. Ikaw at ang buong sambahayan mo. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mismong si Pedro nagpatotoo na itong si Cornelio isang araw nakakita ng vision na isang anghel at nagsalita at sinugo siya. Puntahan mo ang taong ito ng pangalan ay Pedro sapagkat siya ang magsasabi ng salitang ikaliligtas mo at ng sambahayan mo. Kailangan ng pakikinig ng salita ng Diyos, hindi po sapat ang may magandang pangalan. O nasa iyo ng lahat ng pinag-aralan, lahat ng edukasyon, ngunit kung wala kang Kristo, sapagkat ang Kristo ay matatanggap mo lamang sa pamamagitan ng pangangaral ng mga mangangaral. Paano kaya kung si Cornelio nagtiwala sa kanyang moralidad at hindi siya sumunod sa anghel na sunduin si Pedro upang mangaral sa iyo para sa ikakaligtas mo at ng iyong buong sambahayan? Anong mangyayari? Katulad siya sa ating panahon ngayon, napakaraming mayayaman, napakaraming mga edukado, napakaraming matataas ang antas ng kanilang kabutihan na ligaw hanggang ngayon at nagmamalaki sila'y nasa Diyos. Sila'y nasa mataas at malaking relihiyon. Kailangan nilang makinig ng salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Salita ng Diyos ang kanilang dapat mapakinggan. Bakit po? Sapagkat ang pananampalataya darating lamang sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos at hindi kwento ng tao, hindi kahusayan ng tao, hindi kagalingan ng tao, hindi kataasan ng tao ang makapagbibigay sa iyo ng panampalatayang sapat upang ikaligtas ng kaluluwa mo. Kundi sa pamamagitan ng pakikinig mo ng pangangaral, doon mo maunawaan kung sino si Kristo at kung sino ka, kaya ikaw ay magkakaroon ng matinding paniniwala kung tawagin yan ay pananampalataya. May makikita tayo sa Bible ng mga taong moral na lumapit kay Jesus, lumuhod, sumamba. Kilala niyo yun? Isang binatang mayaman. Sa Matthew chapter 19. Nang sabi niya, mabuting guro. Ang sabi ng Panginoon, ba't mo ko tinawag ng mabuti? There's only one good and that is God. Ibig sabihin, nakita kay Jesus ang katangiang Diyos. Sabat ang binatang ito, yun ang tawag niya kay Jesucristo. Kinonfess niya na si Kristo ay Diyos. At maraming mga taong naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ngunit isang mabuting tao lamang, isang moral na tao lamang ang kanilang pagkakilala. At ang sabi ng binatang ito, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? At ang sabi ng Panginoon, alam mo ang dalawang utos.
Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng kaluluwa, buong kalakasan mo, at ibigin mo ang kapwa. Ano sabi ng binatang ito? Lahat ng yan nagawa ko simula noong ako'y pagkabata. At hindi sinaway ng Panginoon na sinungaling ka. Hindi. Bakit po? Talagang ginawa ng binatang ito lahat ng kautusan. Sinunod niya. Napakataas ng kanyang moralidad. Walang may pintas, mismo ang Panginoon. Totoo yan. Pero sabi ng Panginoon, isa ang kulang mo. Alisin mo lahat ng pag-ibig mo dyan sa kayamanan mo, maging sa relihiyon mo, ipamigay mo, ipamahagi mong kayamanan mo sa iba, at sumunod ka sa akin upang ikay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong ginawa ng taong ito? Tumalikod siya. Hindi niya matanggap ang sinabi ni Jesus. Mabuting tao siya. Naganap ko na lahat. Ako isang taong pinuno. Sa batang edad kong ito, pinuno na ako, kilala ako, mahusay ako. Pero, ang alisin ko, pag-ibig sa mga bagay na yan at susunod sa iyo, Panginoon, magkakaroon ako ng buhay na hanggan. Hindi pa ba sapat yung ginagawa ko? Isang moralidad. Pero ang sabi ng Panginoon, tinignan ng Panginoon ng buong pagmamahal ng taong ito, malapit ka na sa karian, ngunit ayaw mong pumasok. Marahil may mga kilala kayong tao sa sobrang bait. At sasabihin nyo, ang taong ito ay nasa kariyan na ng Diyos. Isa pa, isang Pariseo na lumapit sa altar, sa templo, at isang maniningil ng buwis. Ano sabi nitong Pariseo na mataas ang moralidad? Panginoon, hindi ako tulad ng taong yan. Isang sinungaling, mapagsamantala. Ako, nananalangin ako palagi sa iyo. Ako'y nagfa-fasting palagi. Ako'y nagbibigay ng aking ikapo. Ako'y nagbibigay ng limos. Hindi siya sinaway ng Panginoon. Sapagkat ginagawa niya talaga. At alam ni Jesus din, siya mismo na nasabi, umakyat sa langit ang ginagawa ng Pariseyong ito at alaala sa kanya. Pero tignan ng Panginoon at kanyang mga alagad, yung maniningil ng buwis, anong ginawa ng maniningil ng buwis? Hindi man lamang makatingala doon sa langit para manalangin sa Diyos, kundi dinagukan ng kanyang dibdib. Ang sabi niya, "O Diyos ko, patawarin mo ko na isang makasalanan." Walang moral. Itong maniningil ng buwis, kinasusuklaman siya ng kanyang kapwa kababayan sa kanyang pagnanakaw. Panlalaman. Pero ang sabi ng Panginoon, ang taong ito bumaba na pinatawad. Bakit po? Hindi tinanggi ng Panginoon ang moralidad nitong Pariseo, pero hindi matanggap ng Panginoon ang kayabangan ng Pariseo. Punong-puno ng pride, kahambugan sa kanyang ginagawa. Sa kapalagay nyo ba, ang mga taong moral ay sadyang humble? Ginagawa nilang pagtulong? Remember this. Hindi mo magagawang gumawa ng mabuti kung wala po ang common grace of God. Pero ano pong ginagawa ng mga tao? Umiiral ang kanilang sarili at sarili nila tinataas. Hindi ang Diyos. Kaya nga, moralidad is not enough. Morality is not enough. Moralidad mo, hindi mo kailanman may pagmamalaki sa Diyos. Hindi mo kailanman may pagmamalaki sa Diyos. Pagdating sa kasalanan, moralidad, ay pagdating po sa kaligtasan, moralidad ay basahang marumi lamang sa harapan ng Diyos. Yun po yung application doon. Hindi po lahat ng pagkakaunawan natin sa moralidad ay basahan lamang sa harapan ng Diyos. May kinalalagyan ang morality sa ating lipunan. Pero pagdating po sa kaligtasan, basura lamang at basahang marumi lamang ang iyong moralidad. Sapagkat ang moralidad hindi makapaghuhugas ng iyong kasalanan.
Ang moralidad, hindi makapagpapatawad, hindi makapagbibigay ng kaligtasan, hindi makatatakip sa iyong kasalanan. Tanging kamatayan at dugo ni Kristo lamang ang makapagpapatabon ng ating kasalanan, makapagpapatawad ng ating kasalanan na sapat tayo po'y dalhin sa kanyang kaharian. Tayo'y darating at dadalhin sa kaharian, hindi sa ating pong moralidad, kundi dahil po sa ginawa ni Kristo, dahil sa gawa ng Diyos sa isang taong makasalanan. Kailangan natin, ang tao po'y nangailangan ng isang pag-ibig. At ang pag-ibig na yan ay pag-ibig ng Diyos. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapapahamak. Hindi po sinabing upang sino mang makapantay sa kabutihan ni Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang gan. Hindi po. Sino mang sumampalataya kay Jesus. Kahit ikaw ay mataas ang moralidad, kahit ikaw ay pinakapinuno, anuman ang antas mo, kailangan mong makinig ng salita ng Diyos, sapagkat sa salita ng Diyos, doon darating sa iyong panampalataya upang sumampalataya sa Kanya, nang sa ganun matanggap mo ang buhay na walang hanggan at hindi ka mapapahamak sa impyerno. Dahil kung moralidad po ang sasabihin nating malapit sa tao, malapit ang tao sa Diyos, bakit kailangan mamatay pa si Kristo? Bakit kailangan pa niyang magdusa? Kailangan ni Kristong magdusa alang-alang sa iyo. Kailangan si Kristong mamatay upang ikay mabuhay. Kailangan si Kristo'y magtigis ng dugo upang ikay mapabanal. Kailangan siyang muling mabuhay upang sa kanya'y sumampalataya ay mabubuhay ding muli. Hindi ang moralidad. Kaya mga kapatid, ito masasabi ko ngayong umaga. Ang dala natin ay higit pa sa moralidad. Higit pa sa mabubuting bagay, mabubuting gawa ang ating dala. Ang ating dala ay ebanghelyo. Gospel. Kailangang makarinig ang mga tao ng ebanghelyo, ng pangangaral ng ebanghelyo. Gaano man kagaling, gaano man kahusay na mga magulang yan, maaaring pinaaral ka, maaaring nilagay ka sa mataas na estado, napakabait ng iyong nanay, napakabait ng iyong tatay, pero matitis mo ba na sila'y mapupunta sa impyerno? Sapagkat ikaw, pamimi ka sa iyong bahay, ni hindi mo binuka ang iyong labi upang pahayagan sila ng salita ng Diyos? Bakit ka nagiging pipi sa bahay? Bakit? Ang pagiging Kristiyano mo lang ba ay pan-display, pang-church lamang, o para sa kaibigan lamang, o para sa iyong mga boyfriend lamang o girlfriend lamang? Wala kang awa sa iyong mga magulang, nagkukumahog silang kumita, nagbubuhay para sa iyong pamilya, ngayon pababayaan mo silang mapahamak. Higit pa sa moralidad ang dala natin. Dala natin ay ebanghelyo. Itinatangi ng Diyos ang moralidad sa isang lugar, sa isang banda, pero Kanya pong tinatanggap ang bawat taong sumasampalataya sa Kanyang ebanghelyo. Kung mapapansin natin dito sa panghuli natin, mga kapatid, yung anghel po na kumausap kay Cornelio, detalyado siya kung magturo kung nasaan si Pedro. Na sinasabi niyang puntahan mo ang taong ito, si Pedro, na naninirahan sa bahay ni Simon, nagtagpagluto ng balat. Siya'y nasa tabi ng dagat. Tinuturo ng anghel kung saan dapat puntahan upang sunduin ang mga ngaral. Alam natin ang distansya nito, umabot ng 2 araw. Sapagkat nung makarating po ang 2 sugo na ito, kinabukasan pa sila ay lumakad at pagkatapos kinabukasan nakarating sila sa lugar ni Cornelio. Malayo. Alam ni Cornelio malayo, pero hindi siya nagreklamo. Bakit napakalayo? Diyan ka na lamang sa
Diyan na lang sa, kaya may ano naman dyan, lugar, may mga tao namang mga ngaral dyan. Mga kapatid, huwag kayong maghanap ng iglesia na malapit dahil sa inyo. Hanapin ninyo ang iglesyang nangangaral sa malapit na katotohanan, walang iba kundi ang Ebanghelyo. Gaano man kalapit yan kung hindi naman nangangaral ng totoo, kundi tinataas ang kanilang relihiyon. Umalis ka dyan. Pero ang anghel na ito, detalyado, bawat lugar. Sinasabing, itong kalyeng ito, sa number ganito. Para bang tayo? Kapag tayo po'y nag-aakay ng mga tao, sasabihin mo, ang lugar namin, nandiyan sa Blue Avenue, tapat ng Crystal Falls, sa pagitan ng White Street at saka Violet Street. Yan. Ganyan po magturo ang anghel upang makarnig si Cornelio ng tamang ebanghelyo. So, makikita natin dito, ang mga nag-aakay, sila yung mga anghel. Nag-aanghel. Huwag tayong mahiyang mag-akay. Ginagawa mo lamang ang gawain ng anghel. Higit pa sa moralidad ang dala natin. Tayo manalangin. Opo, Panginoon, ngayon nakita namin ang pagkakaiba ng mga taong mabubuti at mababait. Ang kanila pong ginagawa at kanilang ugali, umakit sa langit bilang alaala sa inyo. Ngunit sila'y may kulang at yan po ang aming katungkulan. Dapat namin ipaaral ng higit pa sa lipunan ang moralidad upang may bahagi namin ang higit pa sa moralidad, walang iba kundi ang iyong salita para sa kaliligtas ng aming mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Lord. Nawa maging masunurin kami. Hindi lamang kami tagapakinig, kundi masunurin na tagapakinig. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.